Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa isyu ng ating bayan. Magandang araw po sa ating lahat kung saan man tayo dito sa buong mundo. May reaksyonan lang tayo mga kabayan about nitong sinabi ng ating presidente sa flood control project. Kasi sabi ng ating presidente na overwhelmed daw yung flood control project natin. Walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung iimbestigahan ng Kongreso ang flood control projects ng pamahalaan. Paliwanag ng punong ehekutibo, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng Bagyong Christine. Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Ito, narinig naman natin yung sinabi ng ating presidente na wala siyang problema sa pag-imbestiga ng Kongreso sa flood control project o doon sa sinabi niya noong nakaraang SONA na mayroong natapos na 5,500 flood control project. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ang tanong dito, bakit ngayon lang gusto niyang paimbestigahan? Okay na ba? Okay na ba yung mga script natin dyan? Ito ay speculation lang natin. Batay doon sa mga balita na narinig natin, lalong-lalo na sa mga vloggers na nagsasabi lang ng totoo. Sabi pa niya na hindi lang daw kinaya ng flood control project. Bakit ka pa naglagay ng flood control project yan na hindi naman pala kayahin ng volume ng tubig? Napaka babaw naman ng argumentong ganyan, lalo na sa isang presidente. Hindi pwede yung ganyang mga reasoning, lalo na kapag isyu ng ating bayan ang pag-uusapan. Noon namang pagdating ng Bagyong Christine, nakaranas ang Pilipinas ng bagyo, lalong-lalo na doon sa lugar ng Bicol Region at saka Batangas. Doon sa Bicol Region, nakita na malaki para ang flood control project na nalagay doon. Pero nagtataka yung mga tao na bakit sa Bagyong Christine lang sila nakaranas ng napakalaking volume ng tubig. May data ka pa guys, sa GC. Wala na, hindi na kaya to. Natatatag ka lang. Wala tayong magagawa. Yan, lalaki ng baha. Tingnan, yung bahay. Pero sana wag na tumaas to. Hindi tayo dito, wag tumaas pa. Kawawa yung baba. Lalong-lalo na yung Ako Bicol Party List dyan na si Saldico. Siya yung committee ng appropriation sa Kongreso at sabi-sabi pa na sila lang daw dalawa ni Speaker ang mag-allocate ng budget. Bakit hindi niya na priority yung lugar niya na ang Bicol Region na napakalaki palang pira ang nalagay doon? So, kayo dyan sa Bicol Region, mag-isip-isip naman kayo. Hindi ko kayo pinangunahan, pero dapat
tingnan natin yung isang quality ng isang politiko, ng isang lingkod bayan na kayang magserbisyo sa kanyang mga tauhan o sa kanyang pinaglilingkuran sa komunidad niya. Sabi naman ng ating presidente na follow the science daw. So, itong komento na ito, nako, ang babaw at lalong nakakatawa. Bakit? Yung mga proyekto ba na ginawa, lalong-lalo na sa DPWH, kasi sila yung nangunguna sa pag-implement ng proyekto sa flood control project. Yung drainage ba? Yung tulay ba? At yung ano pang ginagawa, yung mga reprapping natin sa mga river banks at sa mga landslide prone area, hindi ba yung ginabitan ng science? So ano bang ibig sabihin ng ating presidente sa sinabi niya na follow the science? Grabe naman itong komento ng presidenteng ito. Doon sa SONA, noong July 22, 2024, sinabi niya na mayroong natapos na flood control project na 5,500. Ang tanong sa mga taong bayan, saan na ito? Lalong-lalo na doon sa committee ni Senador Grace po sa Senado na gusto niyang paimbestigahan itong DPWH kasi siya yung nanguna sa pag-implement ng flood control project. Nakita na ang laki pala ng budget ng flood control project na ito. Sa 5 taon, simula noong sa 2020, mayroong 90 billion. 2021 na naman, mayroong 101 billion. Sa 2022, mayroong 28 billion. So nakita natin na bawat taon ay lumalaki itong flood control project na ito at ang nanguna sa pag-implement nito yung mga congressmen. Sa 2023, nakikita na mas lalong tumataas, naging 182 billion. Lalong-lalo na sa taon na ito, 2024, may 244 billion. Ang tanong, saan na itong mga project na ito? Dito nga sa aming barangay, yung barangay namin, hazard prone area ito kasi yung barangay namin may malaking ilog at saka may katabi din kaming bundok. So bakit dito lang sa aming barangay wala kaming nakita ng mga flood control project or mitigation project or buffer zone para maiwasan namin dito yung tinatawag natin na disaster. So ang laking kasinungalingan ito, lalong-lalo na hindi ito makikita sa mga tao na mayroon nilagay ng mga proyekto in regarding doon sa tinatawag na flood control project. So, tayo, mga taong bayan, magmanman naman tayo sa mga ginagawa ng ating mga lingkod bayan kung saan na nila ginagamit ang pera natin. Nagbabayad tayo ng buwis. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa ating lahat.